Bagaman bagyang bumuti po ang panahon sa Bicol Region, pinagbabawal pa rin po ang pangingisda sa laot sa Camarines Sur. At darito may live report si Marisol Abdraman. Marisol! Igan, kasabay nga ng pagbuti ng panahon dito sa Bicol Region, partikular na nga yan dito sa ating kinaroroonan sa bayan ng Bato sa Camarines Sur, unti-unti na rin pong bumabalik sa normal ang buhay ng mga taga rito. Sinamantala naman po kanina na mga street sweeper ang maayos sa panahon para maglinis ng mga kalat sa kalsada na dulot ng bagyong Pedring. Pero bumuti man ang panahon ngayon dito sa Bicol Region, bigo pa rin ang mga otoridad na mahanap ang 28 tao na nawawala dahil kay Pedring. Kaya naman kahit wala ng storm signal, bawal pa rin ang mangisda sa laot. Nananatili pa rin kasi ang gale warning sa buong rehiyon. May mga kababayan tayong mga nasa evacuation center pa rin. Doon na nga sila nagpalipas sa magdamag at hanggang sa mga oras na ito, Igan, ay nananatili pa rin doon. Samantala kung meron namang mga evacuation center para sa mga residente, meron ding evacuation center dito para naman sa mga bahay na inilikas. Sa isang lugar, inilagak ng mga residente ang kanilang mga bahay na binuhat bago pa man manalantas si Pedring dito sa pamamagitan na rin ng bayanihan. At kahit nga, Igan, nababanggit nga natin na medyo bumubuti ng panahon, nananatiling naka-alerto po ang local government unit dito para nga masiguro na wala talagang makakalusot na mga mangingisda na mga ngahas pa rin talagang pumalat dahil medyo bumubuti na nga ang kondisyon ng dagat at saka ng lawa, pero hindi pa rin talaga nila ito pinapayagang pumalaot at mangisda ang mga residente rito. Igan? Okay, maraming salamat Marisol Abdraman, nagulat po live mula sa Camarines Sur. Samantala, balikan po natin si Susan dyan po sa talagang nasa lantang bahagi po ng Maynila na kung saan ang iba po ay nagtataka, pero ito po, paliwanag ng Pag-asa, ang nangyari po ay isang storm surge. Yung mga hangin po ang nagdulot para sa Manila Bay na umapaw doon po sa breakwater. Susan, kamusta na ang paglilinis dyan? Ako, mukhang matindi pong maghapon, kulang pa yata, San? Nako, matagal ang paglilinis talaga ito, Arnold. Talagang, halos kasi yung buong stretch ng Ross Boulevard, yung pinakasiwala, ay halos nasira ngayon. Sana. Papakita namin ho sa inyo. Ito, Arnold, pakikita natin yung isang kuha ng ating kapusong si Jay Andres. May baha pa rin, ano? Oo. Ito kinuna niya kahapon doon sa isang hotel na tinitigilan niya. Mga dakong alas 10 ng umaga. At makikita mo dyan talaga yung mga kung naglalakihang alon, gahiganting alon na humahampas dyan sa mga puno ng nyug na yan. Ano? At yan nga yung isa sa mga naging dahilan kung bakit talaga namang nawasak yung mga seawall at naging dahilan ng pagbabaha dito sa malaking bahagi ng Manila. Paliwanag pala dyan, Susan, ni Administrator Salvando ng Pag-asa. Parang tsunami pala yan. Kaya lang, ang tsunami, di ba, yayanig muna yung lupa sa ilalim. Tama. Ito yung hangin ang nagpapagalaw ng ibabaw na bahagi ng Manila Bay para umapaw dun sa kanyang parang breakwater. Well, actually, oo. Kahapon kasi mga nakausap natin, ba, doon sa ospital ng Maynila, pinasok yung tubig na yan. Ang alam nila, malakas lang yung ulan. Hindi nila alam na nawasak na yung yung seawall. Hindi nila alam na nawasak. Kahit hindi nawasak, aapaw eh. Totoo yun. Actually, di ba doon sa may isang sa Sofitel Hotel nga, di ba? Hindi na wala namang nawasak doon. Pero dahil sa laki ng pag-apaw nung alon mula dyan sa Manila Bay, ay talagang binaha yung ililibre pa naman kita ngayon doon sa Spiral. Oo nga, gusto ko rin mag-libre sana sa iyo ngayon. Kaya lang next time na lang. Anyway, yan po yung video kuha ng ating kasama si Yaja sa San Andres, kapuso natin. Alas 10 po ng umaga ng kinunan yan. At talaga naman nakitang-kita ho dyan kung bakit nagkaroon ng ganitong pisala. Anyway, pagka ganito nagkakaroon ng ano na itsura ngayon dyan? Nako, parang medyo talagang parang dinaanan ng dilubyo. Ayun, gano'n ang itsura ngayon dito. Ito yung kinalalagyan ko, ito patungo sa Quirino Grandstand. Ito, putik na putik, napakaraming... yung baha sa likod mo, hindi pa humuhupa yan? Hindi pa. Ito, maputik, saka maputik yan. Hindi lang yan tubig, maputik yan. May mga debris, may mga putol na kahoy, marami pang basura dito. Malaking linisin talaga ito ng MMDA at ng lungsod ng Maynila. Susan, hindi ba nadali yung Manila, Ocean, Manila Ocean Park? Oo, may mga doon Oo, pero hindi pa natin napasok kasi hindi kami makapunta kahapon dahil mataas ang tubig. Anyway, ano yan? Pagka bumabaha, di ba meron tayong tendency na lumusong kapag mababaw, may mga dapat tayo isaalang-alang para sa atin na rin kaligtasan. Ngayon makakasama natin si Lieutenant Commander Paulo Abajuela ng Philippine Coast Guard. Sir, good morning po. Good morning. Okay, una-una. Sir, pagka mababaw, gaya nitong nakikita natin sa ating harapan, mababaw yan, Yes. So may mga maglalakas loob na, sige, lumusong na lang tayo dyan at safe na yan, hindi naman tayo malulunod. Ano ba yung mga dapat isaalang-alang kapag ganyan yung mga baha na lulusungin natin?
Okay, pag ganito pong mababaw lang, ay dapat i-consider po natin yung ground. Yung ground. Kung hindi po tayo familiar, baka may mga open manhole, may mga debris, may mga katulad ng mga pako. So, kailangan, unang-una, yung footwear mo. Yes, ma'am. May footwear ka dahil baka may mga basag na bote, Opo. may mga makakatusok, ano? Kailangan din, sir, maglalagay ba tayo ng mga ganyan, yung mga lubid, nakakapitan, kung sakasakali tayo ay tatawid? Yung mga ganyan po, ginagamit po natin yan pag malakas yung current. Current, aha. Tapos malalim. Mhm. Yan po yung ginagamit natin na way para makatawid sa Kung malalim naman, ano ba, hanggang baywang yan, ano, hanggang dibdib, ano ho yung dapat na unang-unang isaalang-alang ng ating mga kababayan, maliban doon sa pagkakaroon ng lubid na kakapitan natin? I-consider mo po yung kakayahan mo kung kaya mong tawirin. Kung masyado malakas yung current, huwag ka nang tumawid. Or kung talagang malakas ang loob mo, maglagay ka ng floating device. Floating device po, hanap ka ng pwedeng gamitin. Yung mga plastic cans, pwede natin gamitin yon. Okay, yun yung mga dapat. At saka Opo. syempre dapat lagi may kasama ka. Yes, Importante may kasama ka para alam na may nakakakita sa ginagawa mo. Opo. Okay, so yun yung mga dapat tandaan. Dahil ang Coast Guard ho ngayon ay abalang-abala pa rin doon sa mga kailangan nilang respondihan, kung may mga kailangan pang respondihan, pero sana wala na nga, ano. At ito nga ho yung mga paalala lang. Siyempre, bukod ho sa paglusong sa baha na maaaring makakuha ng leptospirosis, importante din na isaalang-alang ho natin ang ating kaligtasan. Hindi ho tayo madisgrasya kung lulusong tayo sa mga tubig baha, mababaw man o malalim yan. Mula po rito sa lungsod ng Maynila, back to studio po tayo. Thank you, sir. Okay, maraming salamat Susan at antabayan niyo po mga karagdagan pa rin pagbabalita namin hinggil sa naging hagupit ng Bagyong Pedring dito po sa Maynila at mga kalapit na lalawigan. Magbabalik po ako ng ito. Maraming salamat sa aming sponsors. Ultra Mega Supermarket. Let's face it. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Ngayong gabi, Pakawalan niyo ang aking